Naka-red alert ngayon ang isang barangay sa Quezon City dahil posibleng tumaas pa hanggang bewang ang baha. Makibalita tayo kay Oscar Oida. Oscar, kumusta? Yes, Maki, sa katunayan, hindi lang basta bewang, no? Lagpas tao yung baha dito sa may Gumamela Street, sa may Roas District ng abutan natin kanina, no? Sa katunayan, ilang mga residente doon, nilalangoy na makaabot lang doon sa labas na para makasakay at makapasok sa kanilang mga trabaho. Mangyari kasi, Maki, mula pa raw kagabi ay inuulan na ng malakas ang lugar at karaniwan na pag itong malakas ang buhos na ulan, talagang binabaha etong lugar na ito dito sa may Rojas District. Dahilan nga para kanina, madaling araw, mga alas 5 na madaling araw, dahil may mga portion nga na tao yung taas ng baha, maski wala pang announcement ang Quezon City Government kung isususpindi ba yung klase o hindi, nagpasya na yung mga magulang dito, no, na wag nang papasukin yung kanilang mga anak. Well, no choice Maki, dahil wala naman talaga silang dadaanan. Kanina nga nung medyo maliwanag na yung mga tao dito para lamang makalabas, no, ay napipilitan silang lumusong sa baha. Yung mga ayaw naman mabasa, Maki, ay sumasakay dun sa mga bangka na pinoprovide ng ilang mga residente dito kapalit ng konting barya, no. Ayon naman sa mga namamangka, parang tulong na lang din nila ito sa mga residente. At yun nga naging problema dito, yung pagtaas ng baha. Pero dahil nga, Maki, mula nung mga bandang alas 2 ng hapon hanggang ngayon ay hindi naman bumubuhos malakas ng ulan, medyo bumaba na ng dahan-dahan yung baha dito sa may Gumamela. Sa katunayan, yung kanina, yung ito kinalagyan natin kung kanina, lubog ito, ngayon nakikita na yung kalsada. Bagamat meron pa rin mga ilang lugar dito, Maki, na meron pa rin baha at umaasa nga yung mga residente dito na sana hindi na bumuhos muli yung malakas na ulan nang sa gano'y medyo makahinga-hinga naman yung daluyan nila ng tubig. Maki? Pero Oscar, laging binabaha dyan sa lugar na yan, ano? Sa Yes, Rojas oo. District, oh. Oo, Maki, alam naman natin, katabing-katabi lang ito nung ilog o nung creek pa yun, di ba? So kung talagang bubuhos ang ulan, talagang binabaha sila. Kung tutuusin nga raw, Maki, ilang beses na nung nag-dredging dito, pero nangyayari parang yung lupa na inuhukay, bumabalik lang din sa ilog dahil hindi raw na itatayo. Yun ang kwento ng mga residente dito. Ano? Kaya yan ang problema nila dito, bukod sa mababa yung lugar, yan na nga, yung hindi masolusyonan yung creek nila dito, Maki. Pero nag-evacuate na ba? O many of them nandun pa rin sa mga ikalawang palapag or ikatlong palapag? Oo, yun na nga, Maki, tama ka dyan. Ano? Kung sa ibang lugar, alam mo naman yung mga nararanasan ng iba nating mga kababayan, kung sa lugar nila biglang tumaas yung baha hanggang first floor, nagsisipag-evacuate na yan, no? Nagsisipagligas na. Pero dito, Maki, ibang sitwasyon, ano? Yung lubog na nga sa bahay ng lugar nila, pero hindi pa rin sila lumilikas. Kasi nga, sa kanila, parang pangkaraniwan na raw ito. Alam nila na bababa at bababa din to. Yun nga lang ang problema, mabilis rin talagang tumaas ang tubig dito pag bumubuhos talaga ang malakas na ulan, Maki. Okay, maraming salamat, Oscar Oida.